Ay, magandang umaga po. At this time, mag-uusap tayo para lamang maintindihan ng tao na nangyari. Para lang po nanalo si Sara Duterte. I call it poetic victory. Ibig sabihin ng poetic, hindi direkta, disimulado. Disimuladong panalo. Bakit yun ba nasabi? Kasi ang nangyari po, imbis na matutuloy, hindi na natutuloy. Ibabalik sa House of Representatives ang kopya ng lahat ng mga impeachment complaint. At pagbalik, hindi rin dinismiss. Kumbaga gumitna. Ang tanong, meron ba niya nakasulat sa Constitution? Ang nakasulat sa Constitution, forthwith, hindi remand o hindi return. Ganun po nangyari. Pero actually, simple act. Believe ako, so matalino talaga to si Alan Peter Cayetano. Siyang utak nito eh. Kasi saan nagsimula to? Nagsimula po ito kanina. Kagabi, gusto ni Bato na i-dismiss na. Kaya lang, ang problema ng karamihan, gustong i-dismiss. Marami silang gustong i-dismiss. Ang problema lang nila ay di nila magawa sapagkat po ay maraming nahiya sila, maraming magagalit. So, naghanap sila ng kalsada. Talagang nakita ko si Alan Peter Cayetano. Matalino talaga. Bilib ako. Tapos, hindi ko nga naisip yun eh. Si Bato, galing na nga ng argumento ni Bato eh. At sinasabi niya na sapat na ang bilang ng dami ng boto niya na mananalo niya. Yung tingnan mo yung resulta nung nagbuto-butuhan na ang motion to dismiss ni Bato ay pinalitan lamang ang salita. Hindi na huwag na i-dismiss. Ibalik na lang natin ang reklamo na complaint for impeachment sa House of Representatives. Ang tawag na remand. Technically speaking, pag sinabi mo pong remand, hindi pa natatapos ang kaso. Karugtong lang yun ang proseso. Nang ibig naman sabihin naman, pag niremand mo ay nangyayari yan malimit sa Court of Appeals. Nanalo, nakita ng Court of Appeals, kulang-kulang ginawa ng RTC, ibalik niya sa baba. May kasabay na utos ko anong gagawin. Tawag yan remand. Which is also nangyayari sa Supreme Court. Ipababag sa kahit sa pinaka-trial, municipal trial court. Ang tawag yan remand. Pero hindi na-dismiss ang kaso. Hindi pa nagtapos. Kumbaga, humaba lang ang proseso. So ito naman, ang nag-trigger ng demand, yung motion to dismiss ni Bato, na gusto niya pa. Kasi pagkakaalam niya, 15 na ang boto na hawak niya, na pipilitin lamang niya kagabi na magbutuhan, pag magbutuhan, panalo na. Kaya lang, marami silang mga kakampi din na nag-alanganin. Kung ano man ang rason bakit nag-alanganin, ay naghanap sila ngayon, gusto nila, lalabas sila ng mukha nila na nakagiti. Kasi sisigawan sila ng mga rallyista, mga aktivista, kung ano sila, sisigawan sila, traidor, kayo dapat i-impeach kasi kayo yung ang treachery, may treachery ko ginagawa. So ganun po ang naka-discover ngayon. Sabi niya, i-remand na lang natin. So ginawa nila, pag-remand, marami silang tanong, pinapakorek sa Kongreso. Kumbaga, pinaka-exact term niya, pinaka-correct. Although, nagpahingi sila ng certification na bakit isa lang dito at bakit ano nangyari sa tatlong impeachment complaint na hindi binasura na lang ninyo kasi 4 ang lahat eh. So, ibig sabihin, pagka ganito, pwede ko masabi, sa totoo lang na ito na po ay parang malatula na panalo
ni Sara Duterte. Bakit ko nasabi? Kasi po, hindi direkta. Ano lang ang gagawin? Gagawin na lang ni Sara, questionin kasi magiging panibagong kongreso, panibagong Senate, panibagong House of Representatives. Ang nakikita ko ron, ginawa ito ng kasalukuyang mga congressmen. Nung pagkatapos ng halalan, yung mga papasok na congressmen, iba yun sila kahit mga na-re-elect pa, iba na sila kung tuturingin ng batas. Hindi na sila yun dati. Patay na yung 19th Congress ng House of Representatives. At inuutos sa batas na isa lang ang pwede maisampa sa loob ng isang taon. So, ang ibig sabihin, magiging dalawa. So, bawal na sa batas. Kaya nga, yan na lang ang question ng mga abogado ni Sara Duterte, panalo na siya. Sinisiguro ko naman yan, ang killing talaga niyan is hindi irerespetuhin yung pabalik na sinasabi na binalik sa 19th. Pero paano naman itatawid ng House of Representatives sa 19th Congress papunta sa 20th Congress ng House of Representatives? Yan ang problema. So, pakinggan natin ang balitaktakan ng kung paano nangyari. Nagkasuntukan pa nga kanina si Ruben Padilla at saka sinugod si Joel Villanueva. Mabuti na lang at hindi nagkatuluyan at namagitan yung mga mas malamig ang ulo. Nakikita ko ang humahatak kay Ruben Padilla na inaatake niya si Joel Villanueva ay si Bato de la Rosa. So, pakinggan natin. Dali lang. Whew. Share. So, yan. This is with the point that an order should be made for them to submit compliance. And the chair views this motion as having that effect. Because as the chair said earlier, the presiding officer said earlier, this will Ulitin not, natin does not constitute dito natin ulitin. Makakadagdag yun sa argumento na ito'y tatawid sa 20th Congress. To Ito yung movement. No? Yun po ang aking pagkakaintindi sa kanyang talumpati kanina po. Bali, ang nag-motion to sequence, una si Bato, tapos binago ng konti ni Alan Cayetano. Pakinggan mo natin si Wen Gatchalian. Pangalawa, itong articles of impeachment, hindi ho pwedeng tumawid sa 20th Congress. Ginoong presiding officer, itong constitutionally infirm, I think po premature para po desisyonan ngayong gabing ito. Dahil hindi pa ho tayo nag-uumpisa sa trial proper. At hindi pa ho natin naririnig yung mga argumento ng prosecutor or ng defense. Ito po ay allegation na personally ako po, hindi ko ho nakikita pa yung dokumento. Hindi ko ho nakikita pa yung mga papeles kung talaga bang constitutionally infirm or hindi ho siya constitutionally infirm. Pangalawa, hindi rin po natin pa naririnig yung argumento ng mga kasamahan ho natin sa House of Representatives. Kung tatanungin ho natin sila, sigurado po ako sasabihin nila na ito ay constitutionally sound. Pero hindi ho natin naririnig po ho yan. Kaya ho, napakahirap po magdesisyon para sa akin ngayong gabing ito dahil ho, hindi ho natin nabibigyan pa ng oportunidad yung prosecution as well as yung defense. Dahil ho, sa tingin ko, ilalabas rin ho ito ng defense team pagdating po sa impeachment trial. So mga kasama, ako nahirapan po kung gumawa ng desisyon, sa totoo lang, dahil po hindi pa ho natin nakikita yung mga dokumento at hindi pa rin ho natin naririnig
yung mga argumento. At pangalawa, doon po sa issue ng crossover, ako po ay sumasang-ayon sa argumento po ng ating ginoong presiding officer kahapon nung binanggit niya yung discussions during the 1987 Constitution. Kunin ko lang po yung aking notes. Bakit ba ho dinisenyo ang Senado na mayroong 12-12? Kasi ho, kung ang Senado ay dapat mag-terminate at the end of every Congress, sama 24-24 po ang elections. 24 senators ang matatapos at 24 senators rin ang ihahalal ng taong bayan. Pero hindi ho ganun ang nakadesenyo ang Senado. Kaya sumasang-ayon po ako sa talumpati ng ating presidente. Nawala yung sound. Sige. Tingnan natin. Bakit nawala sound? Proceedings. Again, in order to make sure that we make most out of the time of the 19th Congress, leading to the actual trial pag nagbukas na po ang 20th Congress sa July 28th. Just a point of clarification. Senator Poe is recognized. You may proceed, ma'am. Since we have our two legal luminaries here. So if we remand it to Congress, will the presiding officer still issue a summons? Or are we going to wait for... Yes. Pwede ba yun? Na-remanda sa kanila pero we're still going through the process? The motion of Senator Cayetano, he said, is subject to style. That's why the chair was earlier clarifying I have no objection. what the effect of that will be. Yes. Mr. President. Because may I- again, the intention of the presiding officer before we end the proceedings in the 19th Congress is to issue summons. Yeah, Mr. President. Okay, So no, no, no. perhaps, No, no. what What is the goal, Mr. Allow the Presiding? presiding officer to finish, Yeah. Your Honor. So perhaps we can entertain several orders to be issued by the court in order to address the concerns of Senator Bato and the other senator judges for information so that we can make a judgment once trial resumes in the 20th Congress, while at the same time requiring the Vice President, the respondent, to answer. So what... What is the pleasure of the lady? Yes, just another clarification, Yes, please. last. When we remand to Congress, what are we expecting them to comply with? Let's say we remand it to them, and then it takes them a day and they return it to us. Do we continue with our I think discussions here? the point of Senator Judge Cayetano was clear earlier. That's why I asked for a clarification. Number one, for them to submit compliance requirements that they did not violate the one-year ban provided for in the Constitution, because as Senator Judges Ontiveros and Gatchalian mentioned earlier, and Senator Judge Pimentel, we cannot take judicial notice of these things. We need information emanating from the House of Representatives. And number two, for the members of the 20th Congress to so indicate that they are still persisting with the case, given that the trial will be held by and under the 20th Congress. This presupposes the earlier statement made by the presiding officer and some members of the court that the 19th and 20th cannot bind. The 19th Congress cannot bind the 20th Congress. The 19th House cannot bind the 20th House. Same is true with the 19th Senate. It cannot bind the 20th Senate. Senator Villanueva. Mr. President, Mr. Presiding Officer, I think maganda po na mapag-usapan ito at nakakataba ng puso that we are moving forward. Ako po hindi isang abogado at alam ko po na ang impeachment proceeding ay sui generis, a class of its own,
and I am more than willing to be schooled by our legal luminaries here in this August chamber, Mr. President. Unang tanong ko po sana kanina at sinagot po kaagad ng ating kasamahan, Senator Judge Alan Cayetano, hindi po tantamount to dismissal ang remanding. Ang pangalawang tanong ko po, Ginoong Pangulo, Mr. Presiding Officer, will this anyhow delay the impeachment proceedings na ating ginagalawan ngayon, considering we did not just constitute as an impeachment court. Tayo po ngayon ay nag-convene na as an impeachment court. Hindi po ba ito madidelay? At meron po bang, is this time-bound, Mr. President? Ito pong pinag-uusapan natin ngayon. We are asking this since there was an indication by Vice President herself na merong right to speedy disposition of cases. Thank you, Mr. President. Para sagutin ang katanungan ni Senator Judge Villanueva, tulad ng sinabi ng presiding officer kanina, matapos ma-issue ang summons, mabibigyan ng 10 araw mula sa pagkakatanggap noon ang nasasakdal para magbigay ng kanyang kasagutan. Pagkatapos noon, kung ninanais ng prosecution, maaari silang magsumite ng reply. Makalipas ang 5 araw, matapos nilang matanggap yung sagot ng nasasakdal doon sa summons at sa copy ng complaint. Aabot na tayo ng halos patapos na ng buwan ng Hunyo o humigit kumulang June 26, depende kung kailan nila matatanggap at depende kung kailan natin matatanggap. Titigil ang paglilitis dahil wala ng authority ang mga prosecutor na magpatuloy pa sa kapasidad na yon dahil tapos na ang kanilang termino sa ilalim ng 19th Congress. Hindi rin pwede mag-function ang mga private prosecutors kung meron man dahil ang kanilang otoridad ay nanggaling sa mga kongresistang natapos na yung termino. So walang mangyayari mula June 30 hanggang July 28 pag-resume muli ng Kongreso. Ang pagkakaunawa ko sa motion ni Senator Cayetano ay habang naghihintay tayo sa panahong ito, dahil nga wala tayong sapat na kaalaman para pagpasahan itong masalimuot na isyong ito na binanggit ni Senator Judge Bato de la Rosa, pwede tayong mag-issue ng mga kautusan para tugunan ng prosecution man o ng nasasakdal para sa gayon sa pag-convene ng 20th Congress at ng impeachment court muli sa ilalim ng 20th Congress, kompleto at hawak na natin. So sige, ibig sabihin, So I think klaro na. it would be Ang wiser gagawin na nila, ibalik nila sa House of Representatives ang papel at humingi sila ng sertifikasyon sa House of Representatives na patunayan nila, magbigay sa sertifikasyon na hindi sila lumabag sa one year ban na sa pagsampa na isang complaint lang sinampa. Knowing the fact na may mga 3 complaint pa na natira doon. So yan pong isang hiningi na. Tapos gagamitin nila ngayon, pag ibinalik na sa Kongreso, na basihan para may papel na sila gagamitin kung i-dismiss man nila o hindi. Pero sa sunod na taon na, sa sunod na Kongreso, mangyayari. So yan. So ito, tingnan natin, papunta tayo sa butuhan. Punta tayo sa butuhan. Marami pang mahaba pa itong argumento eh. Ito. Section 3, paragraph 5 of the Constitution. Motion be reduced into writing, which Senator Cayetano did earlier. Sir President, should I read it for the record or ask the Secretariat to read it? So ibalik nila na hindi din-dismiss until such time na ang House of Representatives ay magbigay ng sertifikasyon na hindi nila nilabag ang 1-year ban. Pangalawa, at ang House of Representatives ng 20th Congress sa sunod na Kongreso ay susulat sa Senado
na kung willing pa ba sila na ipagpatuloy ang reklamo. O yan ang nangyari. No, Senator Judge Pagbuto-butuhan ito. Cayetano, will you please read it into the records before we divide the House and put the matter to a vote? Thank you, Mr. Senator President. Cayetano, you may proceed. Mr. Presiding Officer, I move to amend the motion of Senator De La Rosa to read as follows, that the articles of impeachment be returned to the House of Representatives without dismissing, and that should be nor terminating the case until Nor. such time that one, the House of Representatives certify to the non-violation of Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which provides that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year, including the circumstances of the filing of the first 3 impeachment complaints. And number 2, that the House of Representatives of the 20th Congress communicate to the Senate that it is willing and ready to pursue the impeachment complaint against the Vice President. Having been restated in compliance with our rules, the presiding officer will now proceed to divide the House. Should anyone desire to explain their vote, he or she may do so after the vote has been taken. All those in favor of the motion of Senator Cayetano, as read and as you can see in the screens before you, please raise your hands. Kindly. 18 yan. Ang hindi bumoto si Tulpo, si Risa, si Pimentel, All those against the motion of Senator Judge Cayetano, please raise your hand. ay abstain si Tulpo. Hindi siya bumoto. Si Grace po, si Nancy Binay. Kanina, hindi man nagsalita to si Rapi Tulpo. Wala tang nalalaman kung anong nangyayari. Ayan, 18.5. Nantok na si Kwan. Nantok na si Nantok na si Cheese. Iskudok hinihingi yung yung votes. Previously served 2 terms in the Senate and participated in an impeachment proceeding in the Qualifying, continuing. Wala na yan. Hanggang dyan na lang yan. So, tigil ko na. Yan po ang nangyari kanina. So, ladies and gentlemen, hindi mo masabi na masasaktan mo gusto mga ayaw i-dismiss. Hindi mo rin masabi masasaktan yung gustong ma-dismiss. Gumitna sila. Pero, kung ako ang naging abogado ni Sara, ay parang panalo na rin ito. Madali na lang magtrabaho mula dito. Ang unang question sasampa nila na sa Siakwan ay yung hindi tatawid. Madugo ang labanan ito kung itatawid, kung ibabalik pa nila. Nevertheless, yung kasunod na kongreso, sino? Kailangan lang ni Sara na siyam. Sino bang siyam? Si Bongo, Bato, Marcoleta, Aimee, si Villar,
siyempre, pag si Camille, kasama na din si Mark Villar. So, ano na. Pag sino pang ibang pwede nila kukunin. Siyempre, ang kukunin nila doon, si Robin Padilla. O, 7 na. Sino pa? 2 na lang kukunin nila. Sino kayong 2? Malamang Estrada Brothers yan. Kasi si Estrada bumoto eh. Pati si GB bumoto doon. Lahat ng bumoto na 18 ay sila ay buboto yan papabor sa sunod na, kung matutuloy man ang sunod na Senado, ay bubutoy sila para i-dismiss. So, ganun po. Kasi, hindi na, ang problema lang ng Kongreso ay hindi nila pwedeng baguhin yung ginawa nila. Yung depektibo na verification, hindi nila pwede gamitin yun. Pero, pinilit nila dito sa 4 na complaint. Malamang madidismiss na ito. Yan na po ang Kaya, kung ako tanungin mo, assessment ko, legally speaking, and poetically speaking, and politically speaking, ay panalo na si Sara. Ngayon pa lang ideklara ko na panalo na siya. So, si Crazy, mabuhay ka, Senador Toto, reklamador. Nanumpa ba si Robin at Amy? Si Robin ay kasalukuyan siya, hindi na siya kailangan manumpa. Nanumpa sila. Kaya lang wala sila kulang ata sila Rob. Ano ba ito? So si Mary Jane Andrade, Bansay. Si Monet Conon, lahat ng kaguluhan nabiro ay dahil kay Tambi. Si Tambi lang naman ang umpisa nito lahat eh. Ganon din naman makakaliwa. NP at pati na ang pink na at dilaw. Pagkakagulo na talagang si Marcos sa ang Marcos administration. So sa Nilo Manong, poetic victory, masaya ka. Ay masaya naman ako kasi at least walang away. O Ben Reclamador, bakit ikaw hindi ka masaya? Gusto mo mamamatay si Sara? Ben Reclamador, out of order ang motion ni Batok kasi hindi siya defense lawyer, perhaps judge siya ang mag-impeachment. Therefore, ang problema nila, sa totoo lang, usapan sila, hindi nila gusto ipilit kasi kulang sila ng ebidensya kung talaga anong nangyari dun sa tatlong impeachment complaint. Kaya nga ganun, pinapabalik, binibigay ng papel kung ano nangyari sa tatlong impeachment complaint. So, Monet Canon, nakakasawa ng mga politiko sa Pilipinas na mamalitika. Siyempre, napapansin mo ng mga politiko, laro sa kaliwat kanan yan. Si Everlingaw, ano nang nangyari kina Amy at Robin, Cynthia, ayaw sumunod sa batas ng Constitution. Imornibal, good morning. Ben Reclamador. Sa Pilipinas ko lang nakikita yung mga judges na naging defense ng akusado. Ben Reclamador. Sige, hanggang dyan lang punta tayo at yun lang ating masasabi. At least may pag-usapan tayo. Pero kung ako tanungin mo, wala na. Kaya nga nagalit si Risa Hontiveros. Kasi kay Risa Hontiveros, walang pagkakaiba sa dismissal at saka sa remand. So, pwede natin sabihin, dismiss! Pwede ba? Abo Lexio Mustafa. Pagdating sa 20th Congress, maghintay si Senator Rodante Marcolita. Ayun, magagaling pa rin si Marcolita. Tapos sigurado, putaktahin ng tanong, mahirapan sila kay Marcolita. Tama po kayo. Arnolfo Cabanillas. Hindi lang defense ng akusado, pati yung ibang judges ng senador ay prosecutor magkakabli at magkunwaring constitutionalist. So Laminosa Island, Laminosa, si BBM sana ang impeach niya tambaluslos, si Olengilio. So okay, si Ruel De Leon, Dr. Kausing, gusto na mo ba Sara maging president? Sa totoo lang, sino bang lalaban? Wala ko napiling ibang kalaban niya.
Halangan naman si Rapi Tulfo. Ayoko kay Tulfo. Okay? Hanggang dyan lang po tayo. At magandang umaga po sa lahat.